Sino ba si Cham dati? Si Cham was a rebel. Pasaway na anak. Although nag-aaral mabuti pero mabarkada and nalulong sa bisyo. Hello? Oh, pauwi na ako sa bahay. Oo, pauwi na ako. Napag-ansyo kami kagabi, nagkagulo sa park. Nung high school, nag-PNP pa kami noon. Makikipag-inuman kami, okay, barkada sa isang bar. And then pag na-bore na kami, maghahanap na ng awa yung mga kasamahan ko. Naglayas ako. I was only 19 years old at that time. Anak, tingnan mo yung nangyari sa buhay mo. Nang dahil sa boyfriend mo na yan. Pagalitan ako ng parents ko kasi nalaman nila na hindi pa ako nakipaghiwalay sa boyfriend ko, na ayaw nila. So, I decided, sabi ko, nakakahiya na masyado sa magulang ko. So, tumakas talaga ako sa bahay. Siguro ang dala ko lang ilang piraso ng damit. Sumama ako sa taong hindi ko pa talaga lubos kilala. Nakarating ako ng Mindanao with just 25 pesos sa bulsa ko. Si King po ang asawa ko, tatay ng dalawa kong anak, and napaka-responsible at napakabait na padre de pamilya. Ayan, nagkakilala kami April 2008. Naghahanap ako ng work sa Manila at that time, and may nakapag-invite sa akin nga na subukan itong online business, and ang boss ko pala noon is si King. May anak na ako, so ito yung isa sa naging turning point ng life ko para makilala si Christ nung nangyari yung gulo na to sa family namin, which is ako yung naging dahilan ng paghihiwalay namin mag-asawa. Although during that time, hindi pa kami kasal ni King, but may isa na kaming anak. Ano pa bang kulang? Ginawa ko naman lahat ah. Ba't kailangan mo kong lokohin? King, ano bang pinagsasabi mo? Cham, nakita ko lahat ng conversations nyo. Tama na. Di ko na kaya. Masyado nang masakit. So I was broken at that time. Sira ang pangalan mo, sira ang family mo, wala kang matakbuhan. Because even mga kapatid ko galit sa akin. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag sa anak ko ano yung nangyayari sa buhay namin. At that time, she was only 4. So, basag na basag ako, and yun yung nag-start na tugunin ko na yung calling ng Lord and sumurrender sa Kanya. That was 2013. I was invited by Raya Palangka. Na-amaze ako sa pagbabago sa buhay niya. One night, he texted me and I told him na naghiwalay na nga kami ni King. But then, sabi niya hindi po pwede kasi may plano ang Lord sa'yo. So, in Jeremiah 29:11, yun ang pinanghawakan ko kasi yun yung verse na sinend niya sa akin. And I remember I was crying so hard at that time. Kasi naisip ko, ang dami kong hinahabol sa mundo. Ang dami kong sinusubukan para lang mapunan yung pagmamahal o yung longing sa heart ko. But then, may plano pala ang God. Ang ganda-ganda pala ng plano niya sa atin. Na-invite ako was 2013, January, by my best friend na si Raya. Sa main campus yon ng church. So, ang challenge at that time was forgetting the past. Forgetting what is behind you. So, moving on. So, sabi ko, kailangan ko yun kasi nga kamamatay lang din ng mother ko at that time. So, talagang sobra ang brokenness ko. So, I surrendered my life to Christ at that time. And amazing ang God kasi ang gaan-gaan ng heart ko the moment na tumugon ako doon sa altar call. Nung time na I surrendered my life sa Lord, nagkaroon kami ng reconciliation. Inayos niya kaming lahat.
Hinil niya yung mga wounds na na-cause ko kay King, and then yung sa kanya din, sa akin, ginamot ng Lord. So, sabay kami nag-encounter. That was August 2013. During that time, hindi pa kami kasal. So, isa yon sa naging root kung bakit ang gulo ng buhay namin. Ang daming doubts, ang daming insecurities. So, after the encounter talaga, marinig namin lahat-lahat kung ano yung talagang plano ng God sa amin and kung gaano kadalisay yung anointing na meron sa marriage. We decided to get married right after the encounter. Siguro just a few days, 5 days after the encounter, inayos na namin lahat-lahat. August 30, 2013, kinasal kami, civil wedding. And then the following year, December 2014, church wedding naman sa Life Church. Ayan, this is my family po. This is King, ang husband ko. Ang panganay namin si Isle, sa Life College po siya nag-aaral. And si Wiko, ang bunso namin. Ayan, tapos na po kami ni King ng Soul 3 and may mga taong inaalagaan na rin po. Palapit sa Lord. Masaya po kami na naglilingkod sa Lord in discipleship sa Life Church. Because as for me and my house, together we will serve the Lord. Because together, life is better.